Finance Committee, pag maliit lang ang union, hindi na yan minsan treasurer, secretary, yung secretary na naglalagay, naggagawa ng mga report, di ba? Naglalagay ng sa ledger o kaya doon sa Google Sheet o Excel man yan. Siya yung naglalagay doon. Pero dapat meron segregation. Hindi pwedeng treasurer ka, at the same time, ikaw din yung nagli-liquidate. Kukuha yun, ikaw din yung naglalagay doon sa ledger o doon sa Excel. Kasi di ba, hawaan naman yun. Ikaw na yung nagre-release, ikaw pa yung nagre-report, di ba? So dapat hiwalay yun. Para makita mo yung control o kaya yung transparency. Yung segregation. Kaya mahalaga yun. Ngayon, yung pag-uusapan natin susunod, so nakita nyo na yung kahalaga ng pag-aaral natin ng financial management at yung mga papel at tungkulin ng mga nasa finance committee o ng treasurer o ng auditor, pag-usapan naman natin yung mga tools. So mga tools, tatlo lang yan. So yung bakit natin kailangan pag-aralan yung tools? Ito yung mga kasangkapan o ginagamit natin sa pamamahala ng finance. So una, ang objective niya para maayos at tapat at sistematiko ang pamamahala ng ating pondo. Pangalawa, nakikita na susubaybayan natin yung cash flow ng ating kaperahan. Mas lalo, syempre, halimbawa, mas madali ito eh. Halimbawa, nag-meeting ang EXICOM o yung executive board. Treasurer, ano ba ang status ng ating finance? Madali niya kagad na i-report kasi gumagamit siya ng tools o yung mga kasangkapan sa pamamahala. Asa na yung pindutan? Okay, next. So, ito pa yung mga iba pang mga kahalagahan ng pag-aaral natin. So, una, mas maayos niya, nababawasan yung pagkakamali sa manual recording o may maayos na pagtatala. So, depende yan kung ano yung gamit mong tools. Tapos, may transparency at saka accountability. Anytime, pwedeng buksan ang libro natin. Diba? Kasi recorded siya. Gumagamit tayo ng iba't ibang mga pamamaraan. At napapaikita natin immediately sa auditor. Pag sinabi ng auditor natin, sino auditor dito? O treasurer, ano ba ang status? Kayang ilabas kagad yun. Mas lalo pag, syempre, kasama si auditor doon sa finance committee. So, mabilis na pagbubuo. Kanina pong cellphone ang tumutunog. Pwede pong sagutin, baka emergency. Mas mabilis ang pagbubuo ng ulat pilansya. Sinabi ko na yan. Tamang pagpaplano at budget. Mas madali yung monitoring at analysis. Of course, syempre, hindi lamang monitoring. Anong ina-analyze natin sa kaperahan ng union? Bakit kailangan mag-analyze pa tayo? Di ba pwedeng makita lang natin yung labas-pasok ng pera? Hindi nawawaldas yung pera na-analyze natin kung kumusta ba yung pondo natin, kaya ba bang suportahan ang iba pang mga programang iniisip natin. Of course, syempre yung mga investment, kailangan yung pag-aralan o magkaroon kayo ng actuarial, study. Kasi kung minsan, may mga union na excited mag-invest. Iba, milyon ng pera nila sa bangko. Excited mag-invest na walang pag-aaral. Take note, kailangan yung pag-aralan kung mag-i-invest kayo, kung may mga iniisip kayo na paglaanan ng inyong kaperahan. Pwedeng magpagawa kayo ng actuarial study. Mas mabilis ang sistema ng pamamahala, pinapadali nito ang proseso. So, sa finance, may proseso din po. Anong proseso yan? Diba? Pag nag-request si Tato na pupunta siya sa seminar, ibibigay niya yan, gagawa siya, may form yan. Magre-request siya. Kanino niya ibibigay? Sa treasurer, di ba? O kaya, pwede rin sa treasurer. Pag bigay niya sa treasurer, check ng treasurer kung nandun ba yan dun sa budget. Kaya mahalaga yung budget ng taunan. Nandun ba yan dun sa budget? Kasi kung wala yan sa budget, ay Tato, hindi wala kang pera. Kasi wala yan sa budget. So, kailangan nasa budget. Kung minsan naman, may petty cash, di ba? Tama? Yung sa petty cash kumukuha. Pero, nire-replenish yun. So, pagkatapos kay treasurer, sino mag-approve? President, di ba? So, check na naman ni President kung nasa
budget yung nire-request ni Tato. Sino magre-release? So yung treasurer, kung walang yung nagre-release ng budget o yung ano tawag dito, cashier sa corporate, di ba? O minsan treasurer na din yung nagre-release. Sino nagre-record? Alimbawa, bumalik na si Tatong, galing na ako doon. Ito yung certificate ko, pinakita yung certificate. So, di ba? So, ito yung aking pinagkagastusan. Ito yung resibo. Kanino yung bibigay? Treasurer para ilagay ni treasurer dun sa ledger. Di ba? Ganun yung proseso. Yun binabanggit ditong proseso. Okay, klaro? So, ito yung importansya. Maayos ng pagtatala, transparency, mabilis na pagbubuo ng ulat, pang-financial, budgeting, monitoring, sistema, at pagpapalakas ng tiwala. Kasi pag may ganun tayo, may mga proseso tayo, may plano tayo, mas may mapapalakas natin yung tiwala ng miyembro. Sabi nga kanina, kahit 5 duling yan, hindi nagtama dun sa inyong auditing, yari na. At nalaman pa yan. Siyempre, ang kwento sa union, di ba, ng mga members, 5 centimos nagiging 500. Diba? Depende pa yan sa kwento. Diba? Ay, ginamit yan. Nakita ko sila sa, sa Facebook, nagburakay. Okay, klaro? Okay, next tayo. Okay. Okay, so tatlo lang yan, yung pag-aaralan natin. High-tech ngayon di ba? So may mga software. Software, non-software, at saka yung non-software na manual. So yun yung pag-aaralan natin. Pag nag-usap tayo ng software, ito po yung mga ginagamit ng mga malalaking union, mas lalo sa ibang bansa, yung mga software. Kasi meron silang kakayanan na magbayad. Kasi may bayad po itong mga software na to. So yung iba talagang nagbabayad. At meron din naman talaga na dun sa walang bayad. At meron din po yan. So tignan natin. So sa software, ito lang po yung dalawa. Marami po yan sa Google. Ipindutin nyo lang ano yung mga software na makakatulong para sa union, lalabas po yan. Pero ito pong Aptify at saka yung Union Pack. So yung dalawang po yan, ay meron po yan fee. Halimbawa, dito sa Aptify, tinitignan ko, pero ang sinasabi lang sa Google ay may bayad. May bayad yung kanyang app. App po ang tawag dyan. Sa Union Impact, nakita ko yung presyo, $300 a month. Ganun siya tignan natin ano ang mga accessories dito o alaman nito. Sa Aptify, mas napapadali niya yung dito kasi pag gumamit ka ng mga software, nakikita agad yung cash flow at saka utang. Parang mabilis, labas ka agad siya. Tapos nakakatulong sa pag-organize ng pondo. Pero yun nga, may bayad. Dito sa Aptify, ito yung mga nakikita mong mga features niya. May membership management, financial tracking, accounting at saka reporting, optimization, transparent, tamang record sa sa bookkeeping. So yun yung Aptify. Sabi ko nga, ulitin ko, may bayad yan. Yun isa, yun yung impact. Ito yung ginagamit ng mga union sa ibang bansa. Majority ng ginagamit nila. Bakit? May nakikita yung juice collection, pagpasok ng pera. Yung may connect kasi real time. Tapos, yung sinasabi yung pangalawa, real-time financial records. May secure yung online payment system mo. Binabawasan yung manual errors, centralized data system, at automated reminders. So, ito po yung features niya, yung nasa taas. Yan. Yan yung mga ino-offer ng Union Impact. So yan yun, sabi ko nga kanina, may bayad to. At marami pa yan pag ginugol nyo po ng mga application. So yan yung sa software. Pangalawa, ano naman yung mga hindi software na pwedeng libre? So dito pumapasok yung sinasabi natin na Google Sheet. O kaya Excel. Sino nag-Excel dito? Okay. Sino yung nag-Google Sheet? Okay. Isa lang?
So sa Google Sheet, madali din. Kasi may real time. Pwedeng lahat ay makapasok at makita. Halimbawa, nag-usap kayo ni auditor sa telepono. Pwede ba buksan natin yung ating para makita natin yung monitoring ng pondo. So, real time. Ibig sabihin na real time, pwede kayong mag-usap sa pamagitan nung yung app na yon. Ito po ay libre. At meron din na may bayad pala, nakalimutan ko, yung QuickBooks. So mamaya di-discuss po yan ng ating bookkeeper. Yung QuickBooks, din siya. So yan yun yung Google Sheet kasi cloud-based siya parang talaga, magagamit mo siya as real time. So yun, mga outsourcing and accounting service. So halimbawa, may auditor, may external auditor, yung external auditor na pinapagawa nyo at yung auditor wala nang ginagawa. So yun, isa rin yun. Pero maganda, meron kayong external auditor din para yung transparency, accountability. Tapos yan yung mga laman ng mga hindi software tools. Yung Microsoft Excel, tignan natin tsura. Ito po yun. Tapos ito yung function niya, ginagamit para mag-record, mag-organize, mag-analyze numerical data gamit ang tables and formulas. So yan. So yan yung mga gamit niya. Ay objective niya, mag-store, mag-manage ng financial, calculations, formula, and function. Ganon din yung Google Sheet. So cloud-based siya, may spread siya. Ito, ang maganda dito, may real-time talk. Nakakapag-usap kayo. So, ganyan po yung itsura niya. Ang gagawin niyo lang, sino na nakapag-Google Sheet? Okay, yung sa Google Sheet doon, yung waffle, titignan mo lang sa waffle, mga ganon. Yung waffle po yung maraming tuldok na nasa left side. Tapos yun, lalabas na, hanapin mo lang yung Google Sheet. As lalabas na doon. At madaling mag-analyze kasi pwede kang gumawa ng graphics. Tama ba? Gumagawa kayong graphics sa pamagitan ng Google Sheet. Mga treasurer, napapabilis ba ang aking diskusyon? Okay lang, nakaklaro? So yun, pwede tayong gumamit ng Excel, pwede rin tayong gumamit ng ng Google Sheet, at pwede rin Ledger. Okay. Diyan napapasok. Klaro yung non-software. So may software tayo, may non-software, at meron tayong non-software dun sa financial management actions. Ito naman po ay ginagamit pa rin ng iba pang mga unyo na di gaano kalakihan na kanilang pondo. Pero dito po kasi yung manual system na may internal control. Of course, yung Google Sheet at saka yung lahat ng mga software, meron pa rin tayong internal control. Okay? Klaro? Klaro ha? May exam tayo mamaya. Okay. So, unang objective ng ating pag-aaral nito ay magkaroon ng financial transparency. So, lahat ng mga iyan ay itong mga nandito sa taas ay mga rekado para matiyak mo na may financial transparency. Una, kailangan mo ng budget planning. Ito yun. Kailangan mo ng manual record keeping. Kailangan ng cash handling and controls. Kailangan ng members education and transparency. So, hindi pwedeng kayo lang may alam. Dapat yung mga members din natin ay well-equipped kaugnay ng gawaing pampinansya. Record, banking and documentation, mamaya na yan, internal auditing, at collective decision making. Saan nagaganap ang collective decision making? Ha? Sa GMA, General Membership Assembly or General Assembly. Okay? So, isa-isay natin. Klaro na? Sabi lang kayo So, ano yung mga rekados para masabi mo na effective yung iyong pamamahala dito sa non-software actions? Una, diniscuss na to kanina ni Jane, yung mga gawain. Sige nga. Tanong, pagtanggap ng Diyos upang magkaroon ng kontrol sa pagpasok ng pondo, sinong gumagawa nun? Dito
Tingnan nyo. Ay. Okay. Pagpipilian nyo lang yan. Dues Collection Officer ba yan? Treasurer Recording Officer? Payment Approval President? Payment Processor or Internal Audit? Ulitin ko. Pagtanggap ng dues upang magkaroon ng control sa pagpasok ng pondo. Okay, Dues Collection Officer. No? Sa ulitin ko, pag malaki ang union nyo, ay kailangan nyo yan. Pag sinabi kong malaki, 1,000 up, kailangan nyo ng merong ganyang segregation o hatian. Pero pag maliit, treasurer pa yung gumagawa nito. Okay. Pag-record ng transaction, eto, nandito na po tayo. Treasurer, okay. Mga tungkulin, aprubahan ng mga gastusin bago ipatupad para maiwasan ng mga unauthorized na paggastos. Sino yan? Of course, yun. Payment approver or presidente o yung finance committee. Sa inyo ba, ano yung kalamitan na ina-approve ng General Assembly? Anong amount? May ganun bang mga policy? Anong magkano ang pwedeng aprubahan ng presidente? Lahat kaya? Kahit 100,000? Oh. Walang certain amount na General Assembly dapat tinatanong. Walang matinong planning o kaya polisiya. Oo. Pag petty cash, magkano? 5,000? May mataas pa ba sa 5,000 na petty cash? 3,000? 30,000 ang petty cash nyo. Yung iba pa, may tataas sa 30,000 na petty cash? Panalo na kayo. 5,000 yung pinaka-limit na ano talaga minsan. Pero malataas sa inyo, no? 30,000. Oo. Oo. So doon kinukuha yung mga pamasahin nyo, yung pambayad ninyo dito sa ano. Okay. Okay. So yun, no? May mga policy. Halimbawa, pag General Assembly, ina-approve niya yung kabuang budget sa sa isang taon. Pero pag mga malalaki na kaperahan na kailangan gastusan talaga, minsan ay hindi lang presidente, kundi yung collective decision ng executive board or ng EXICOM. Kailangan laging may resolution. Tandaan nyo yun, pag mga malalaking pera. Kaya depende yan sa policy o nasa constitution and bylaws ninyo. Pag malalaking pera na. Klaro? Para maiwasan talaga yung overspending. At syempre, of course, syempre, yung transparency. Next, nagsasagawa ng aktual na bayad, pagbabayad base sa approved na paghiwalay sa pag-apuba upang maiwasan ng conflict of interest. Sino yan? Payment processor. So, meron kang gano'n na nagtagabayad. Kasi hindi pwedeng tagabayad ka na at the same time, ikaw pa taga-record. Diba? May conflict doon. Diba? Mga gano'n. Kasi pwede mong dugtungan eh. Ikaw yung may hawak ng pera. Pwede mong i-overspend o kaya pwede mong So, yan, no? Kailangan may mga gano'n. Kailangan may mga contradiction para malaman natin na tama yung mga gawain ng mga ingat yaman. Tayo sa second slide, yung susunod na slide. Bakit mahalaga yung segregation? So yung una, yung yung matiyak natin na walang taong dapat na magkakasabay na control ang higit sa isang critical na gawain. Lahat ng binanggit natin kanina dun sa nakahanay na yon, mga critical na gawain sa pampinansya. Kaya dapat walang nagdodoble ng trabaho doon. Kung maliit pa lang ang pondo, okay lang yon. Pero pag malalaking pondo at milyon na yung pumapasok na dues, o kaya milyon na yung pera natin sa baka kailangan yung mag-isip. Actually, hindi yan obligasyon na sinasabing gawin nyo to, hindi. Depende rin yan sa union, kapasidad ng union. Pangalawa, may paghahati, nawala pa rin, may paghahati ng responsibility at tungkulin. At may iwasan din yung pandaraya. Tapos sabi ko nga, maaring i-adjust depende sa pangangailangan ng union, yung segregation na yan.
Panghuli ay yung magkaroon ng pulisiya. Sino na po ang may pulisiya sa pampinansya? Mga policies, halimbawa, sino ang nag-a-approve, sino ang signatory sa bangko, yan yung mga policy. May mga ganun po ba tayong na-written? Meron sa supervisors? Sino pa? So mahalagang may ganun kasi bakit kailangan natin ng policy? Minsan pa nga may implementing rules and guidelines para may babalikan ka. At the end of the day, may babalikan ka kung meron mang problema kaugnay sa pamamahala ng pampinansya. Internal control, kanina yung binabanggit natin. So yung internal control, proseso siya para sa araw-araw na gawain at para mapabili rin yung yung system, yung integridad, yung so buksan nyo na lang yung inyong mga copies at kaligtasan sa pananalapi. Bakit may internal control? Sa Tagalog ay panloob na pag-control o ang tawag sa Tagalog ng control? Pagpigil, no? Pagpigil. Hindi magandang internal na pagpigil. Okay, pwede ba English na lang natin? Naintindihan naman natin ang ibig sabihin ng internal control, di ba? Okay. Nakangiti yung iba dyan. Maraming iniisip. Okay, next. So, ito po yung mga internal control. Marami po yan. Una, segregation ng duties. Klaro yon. Mas mahusay na may segregation o may kalinawan kung kanino gawain ang gawain na ito. Pangalawa, yung authorization control. Yung mga tiyakin ng big transaction ay naka-approve sa authorized na tao. Sa bank, ilan pong signatory natin? 3. Yung iba, 3. Iba, 2. President? Kayo lang 2. Okay. Yung iba? 4. Sino yung 4? 4 na presidente? Kasi magkakaiba kayo ng Sa inyo, sino yun? Presidente, secretary, treasurer at secretary. Iba? Ilang signatory? 3? Mula sa executive board. So, meron kang sa Execom, meron kang executive board. Okay. Sa inyo, ma'am, 3? Auditor tsaka treasurer. Yung iba, 4 sa inyo. Secretary. Sa inyo, ma'am? 2. President at tsaka treasurer. Sa inyong 2, sino nga talaga seryoso? President at tsaka treasurer. Okay. 3 rin, 3. So yung iba sa inyo, 3? Wala pang pera? 2. Okay. Okay. Yung iba kasi, 3. 3 yung maximum, pero any of the 2 ang signatory. So, halimbawa, kung president, treasurer, auditor, o secretary, o executive board, yung 2 doon ay authorized na magpirma. So, yun yun. Yun yung pinaka-ideal. Yung iba naman, para manigurado, kasi depende yan dun sa Constitution and bylaws. Kasi nakadepende tayo dyan dun sa Constitution. Kung sinabing 4 talaga yung gagawin mo. Dun sa 4 naman, any of the 3, no, na signatory. Ang hirap hanapin ng 3. Kung 2, madaling hanapin. Pero 3 silang nandun sa signatory. Kanino nakapangalan ng bank book? Okay, so hindi pwedeng sa individual na tao. Dapat nakapangalan sa union. Ngayon, mahirap na kumuha ng account sa bangko. Kasi marami silang requirements. Hinahanapan ng BIR. Kasi yun. Ano pa? BIR, secretary, certificate, etc. Parang sa 10 yatang requirements bago ka makapagbukas ng bangko. Kaya dapat may union tayo dito ng bangko No? Dapat may ganun tayo para pag nagbubukas tayo ng account ng union,
Meron tayong bangko na Union Bank. Babawiin ko yung 200 mo. Hindi, pero magandang mag-organize ng union. Okay, next. So, malinaw yung authorization control. Bakit mahalaga yung authorization control? Sino yung accountable? Alam mo kaagad, di ba? Sino nag-release niyan? Di syempre, even if of the two, sila yung tutugisin ninyo. Kaya yung malinaw. Next, yung documentation at record keeping. Dapat maayos at naka-archive. Ilang taon nyo tinatago ang mga documents nyo, kaugnay ng finance? Every year, tinatapon nyo na after a year? 3 years. Yung iba, nakalagay yan sa kahon. Di ba? Oo. Ang iba, ang ginagawa nila, after 10 years, sa kanila yon inano. Kasi, sinicheck yan ng BIR. Mas lalo ang BIR. Kung kayo ay nakarehistro sa BIR. Kasi di ba, pag nagbibigay kayo ng dues, nagbibigay ba kayo ng resibo sa management na acknowledgement receipt na natanggap niyo yung cheque? Yung cashier, yung kailangan niya naka-document din yun. So yun, maximum ng 10 years, sabi nung bookkeeper natin. Natutunan ko rin po yan. So mamaya di-discuss din yan. Kasi ang kahalagahan nun, kaya niyong balikan at kaya niyong tuntunin. Halimbawa, may question si member at taon na to siya may question, mas madali niyo siya mabuklat. Klaro? Tapos depende, syempre, kung gamit nyo ay Google Sheet, QuickBooks at mas madali yon. Pero kung talagang mano-mano talaga, kailangan itabi nyo yun. Yan, periodic review at audit. Yung paggawa ng regular na pagsusuri at makagawa ng kaukulang hakbang. Ang ideal ay 1 year. Diba? 1 year ang auditing. Parang at the end of the year, dapat ino-audit mo. Kasi may ang iyong plano ay 1 year. So may plano ka, tapos dun sa plano mo may budget, tapos sa budget, yung expenses, di ba? Reporting ng expenses. Tapos dun sa expenses na yan, kasama na yun, audit. Kasi para matugma kung ginamit ba ng mahusay yung ginawa mong budget. Claro? Hindi pwedeng 3 taon saka kayo mag-audit. Nakalimutan na yung gastos. Paano kung may nawalang resibo? Di ba? Wala na yun. Tapos, sa 3 taon pa kayo mag-audit, wala na. Sabi lang sa'yo, kalimutan ko na eh. Yes. Okay yun. Mas maganda din. Mas madali. Mas madali para dun sa auditor at saka sa paggagawa ng record. Every year. Mamaya discuss ko din yun. November kayo nag-audit. So, hindi pwedeng matagal Dapat, ang ideal talaga yung sinasabi niyang monthly. Mas lalo yung mga resibo na sa grocery, nawawala yun. Ako nga, nung nagli-liquidate ng ganyan, lagi ako bunado kasi every 2 months ako nagli-liquidate Ang gagawin ninyo, dapat tinatanggap, siniserox nyo. Halimbawa, may resibo kayo. May resibo kayo Yung resibo na yon magandang i-xerox ninyo. Kasi kung minsan, yung mga binibili natin sa grocery, nag-fade po yun. Tapos i-attach nyo na lang, stapler nyo, attach nyo yung original. Wala, kahit wala na, basta nandun yun. Basta lagyan mo lang na written. Xerox mo, tapos ilagay mo yung written, at least nandun yung price. Kasi may Xerox ka naman ano yun? Opo, pero hindi naman sinasama na resibo yun. Okay, mamaya discuss natin mamaya. Okay, may pa? So yan.
So yung periodic na review at audit, internal reporting, so magkakaroon ng mekanismo para mabigyan daan yung mga kasapi na makapag-ulat kayo. At ginagawa natin yan tuwing gumagawa tayo sa General Assembly. Actually, hindi muna kayo nagpaplano eh. Diba? Tama ba ang agenda sa General Assembly? Nagre-report muna kayo ng pinagagawa nyo ng 1 year mula doon sa ginawang plano. Pero dapat, yung mga committee nyo, kaya nga may committee, pag-aaralan natin mamaya, yung mga committee nyo, dapat pinagre-report nyo yan kasi sila may budget na nakalaan para doon sa kanilang committee. Nagawa ba yan o hindi nagawa? So yun, no? Ganyan yung yung proseso. Okay. So yun, no? Regular reconciliation. Pagkumpirma na, nagre-request tayong bank statement sa bangko, di ba? Para makita natin, ito na yung pera at ano yung mga lumabas na pera. Sa bank statement kasi, nandun yung mga withdrawal. Kaya ika-counter-check mo yon base dun sa ni-request na pera. Kung ito nga yung nilabas na pera. Klaro? Nagagawa ba yan ng mga treasurer natin? Reconciliation ng mga bank statement? Mahirap mag-request ng bank statement pag di ka authorize. Di ka kasama dun sa magre-request. Oo. Oo, nakikita agad no? Yun. Yung magandang sistema. Sistema po ang tawag doon. Cash management control, ipatupad ng maayos ang proseso ng paghawak ng cash, gaya ng dokumentasyon at limitadong access sa pera. Halimbawa, may 30,000 kang cash, anong tawag doon? Petty cash. So, kailangan may documentation yon kasi nare-replenish yung mga petty cash natin, di ba? Bago mag-release, yan, mga proseso, bago mag-release ng mga petty cash, o mag-replenish ng mga petty cash, dapat ay na-liquidate nyo na yung hawak nyo dati. Hindi pwedeng replenish ka ng replenish nang wala kang dokumentong hawak nung nakaraang mga petty cash. Kasi mas mahirap po yun. Hindi mo mamamonitor. Kaya monitoring din po yan. Mas lalo doon sa Access control. Yun ito po ay yung yung may mga documents, actually yung mga limitasyon ang sinasabi dito Sa mga itinalagala, may papel doon sa pang-finansya. Hindi pwedeng makialam ang mga members natin na walang kinalaman doon sa finance. Kasi mas magugulo yun. Pwedeng tignan yung mga records, pero hindi pwedeng makialam doon sa proseso. Mas magugulo kayo doon. Klaro? Kasi merong control doon sa policy ng fraud prevention. Yan naman, kung halimbawa si member, wala siyang tiwala talaga doon sa treasurer. O di ba? Pero ang sasagot niya, yung panghuli. May mga proseso at may mga penalty pag may mga ganitong mga kaso. May assurance ka sa kanila. Ito po, yung training and awareness. Tiyakin na yung mga kasapit opisyal ay may sapat na kalaman tungkol sa polisiya at tamang proseso. Kung management nagdi-demand tayo na bago mag-implement ng mga bagong policy ay dapat i-discuss sa mga manggagawa, dapat tayo din ay nagdi-demand na mag-discuss muna ng mga polisiya. Dinidiscuss natin o pinapaliwanag natin sa members ang mga polisiya sa finance. Mas lalo pag nag-discuss ka na ng report. Yung policy naman po ay yung mga bago syempre, pero bagong policy. Pero dapat alam ng mga members natin na may mga ganitong mga policy. Kasi yung tiwala na in control ang union sa kanyang kaperahan. Klaro po? Yes. Okay, next na. Yung mga tinatago natin ng mga dokumento. Una, sa financial records, ay hindi yan napalitan, cash transaction, no? Ma'am Liza, cash transactions. Sa financial record,
cash book and ledgers or cash transactions, receipts and invoice. So may mga resibo tayo, mga kasama. So pag nag-release ng cheque ang management, check off lahat, no? Ano po yung anong tanong ko? Check off. Ang check off po ay nasa CBA natin yan. So, kailangan may authorization ng mga miyembro natin na kaltasan sila ng dues. Meron po ba tayo nun? So, pangalawa, ang check-off o yung pera na galing sa mga miyembro natin ay automatic na dinideduct sa sahod ng mga manggagawa. Tama? Agency man yan o membership. Ngayon, pag nakuha na natin, minsan cheque ang binibigay ng management. Diretso na sa bangko. Maganda yon pag diretso na sa bangko, monitoring na lang. Pero yung dumadaan sa tao, binibigay yung cheque at tayo yung nagde-deposit. Nagbibigay ba tayo ng resibo sa management na natanggap natin yung cheque? Ay, hindi. Sila, oo. Acknowledgement letter. Pwede yun, resibo o kaya acknowledgement letter. Okay. Yun po ay tinatabi natin. Kasi kung minsan, yung mga nire-remit sa atin na pera ng management, walang agency fee. Ang meron lang membership. Kaya kaya nating habulin yun. Minsan nakakalimutan, di ba? O kaya nakakalimutan na may nadagdag pala na nakikinabang ng ating CBA na hindi miyembro. Yan ay ang sinisingil natin sa kanila agency fee. O kaya merong na regular na hindi pa binabawasan ng dues. So yun, pwede nating yun. Bank statement, of course, syempre kailangan yan. Pag humingi tayo sa bangko, hindi lang sinasabi sa atin o pinapakita, kumukuha tayo ng copy. Anong tawag doon? Hard copy, okay. Okay, vouchers. So yun, yung mga resibo, at mga iba pa, payment and disbursement. Membership. So, kailangan, 5 minutes na lang pwede. Membership, ito po yung mga kailangan. Membership list, para malaman natin ilan na ang membro natin, ilan na yung asahan natin ng dues para dun sa buwan na yon o taon na yon. Membership application and correspondence, attendance sheet. Ito po mahalaga. Gumawa ang mga union ng attendance sheet para pag may mga meetings, ang mga officers o ang General Assembly, meron kayong hard copy na ito yung bilang ng dumalo. So yun. O kaya dumalo sa meeting yung mga taong ito. Yan, attendance sheet. Administrative at saka legal documents. Yung bylaws, meron kayo dapat kasi dapat guided yung pamamahala natin ng pananalapi, guided yan ng Constitution and bylaws natin. Paano yan? Tapos minutes ng meeting, official records ng meeting, decisions at saka resolutions. Legal documents and contracts gaya ng reportorial requirements sa DOLE, permits and license, kung meron, kung may sariling sasakyan, audit report, internal at saka external. So, 10 years yan, tabi nyo muna. Tsaka yung mga resibo, insurance policy, property, kung meron ng pag-aaring gamit at iba pa. So, yun. Yung others, mga correspondent, lang yan, mga sagutan sa email, training certificates. So, yan yung mga kailangan natin. Next po. Ang ibig sabihin po na reportorial, sabi po yan sa DO, nakalimutan ko na dahil nandun sa isang slide, ayaw niya yung laptop ko. DO po yan na ang nakalagay doon, dapat si Union ay nagsasubmit ng reportorial requirements. Ini-update niya. Ano yung reportorial? Sino nagsasubmit ng reportorial dito? Yearly. Ano yung laman nun, no reportorial? Hindi kita marinig. Dito ka, sir. Yan mga may karanasan. Sinasabit po yan sa DOLE ng Union. Meron mga kaso na after 5 years hindi nagsabit ng reportorial, tinanggalan ng, actually, hindi mawawala ang Union.
ang laging may kaso ay yung mga opisyalis o presidente ng union. Ano yung reportorial? Yung para mga officer, na list of officer, List of officers, financial statement nyo. financial statement. Every year naman yan eh. Every year. Tapos Tsaka, yung bylaws. tsaka list of members. Oh, Nila. yung list of Yung apat na yun. Apat. Apat. So yun, mga kasama. May federation, kasama yun sa Pero yung pag mga bylaws. local unions, kailangan din mag-submit. Yan, ang tawag po niyan sa DOLE ay reportorial requirements. So kailangan lagi kayong nagsasubmit noon yearly. Meron akong isang nasa metal union pa ako. Isang locals na Honda, yung gumagawa ng sasakyan, na wala na ngayon sa Pilipinas. 5 years silang hindi nakapag may kaso ngayon yung presidente. So, yun yung ganon. Hindi na union, kasi dati tatanggalan ng rehistro. Ngayon ay mga opisyalis na po ang sinasampahan ng kaso. So, sige, share. Tsaka pagka yung officer nyo kulang na, kunyari may nag-resign, 5. Kailangan na kayo general membership. Mapalitan ka agad yun. Kasi sasabit nyo nga yun sa sa DOLE. Kailangan kompleto. So yun, mga kasama. Klaro? So mahalagang nagsasabit tayo ng reportorial requirements. Kahit ayaw man natin, kailangan nating magsabit para mapapanitili natin yung registrasyon ng ating union. Para marinig nila, baka may sumagot Mas maganda yung galing sa karanasan. Question lang po, yung sa rank and file namin kasi, meron siyang dating ibang union. Dating union member. Dating union, independent sila. Ngayon, since bago na, may sinasabi kasi yung dating officers na hindi mawawala yung union nila sa ano po bang Ano po yun? Sa company na may dalawang, gusto mo sagutin? Sa company na may dalawang union, ang tawag doon, di ba nananalo kayo sa certification election? So kayo yung sole exclusive bargaining agent. Di ba? So yung kalaban ninyo na isang union, ang tawag doon ay minority kasi kayo ay majority kasi mas malaki yung botong nyo nakuha. Kaya yung isa ay minority. So, depende yan kung ano yung union clause nyo na nasa CBA. Kung membership, close shop, union shop, at saka yung maintenance. Parang kung ano yung bilang nyo lang, yun lang yung miyembro ninyo, hindi kayo pwedeng magdagdag. Yung union shop, kung sino yung gustong magpamiyembro ng union, di ba? Yung close shop, pagka regular mo pa lang, member ka na ng union. Kaya depende kung ano yung union clause ninyo. Ngayon, dun sa sila ba ay magbabayad ng dues? Dapat. Kasi nakikinabang sila sa ating collective bargaining agreement. Ang hindi lang nilang makukuha ay yung idepensa natin sila sa grievance. O kaya yung mga programa ng union, hindi nila pwedeng makuha. Kaya di ba, mas maganda pipiliin ko nang sumali sa union kung union shop yan. Pero pag close shop po ang union clause ninyo, union clause na nasa CBA, ang nakalagay ho yata yung sa Article 2 kung sino ang mga kasapi. Ito yung mga regular o yung mga magiging regular ay magiging direktang kasapi o kaya may bilang. May nakalagay doon sa CBA ninyo, check nyo na lang. So yun ang mangyayari. Ang doon, ang nire-respeto doon sa na hindi pwede sumali ay yung may mga religious na na hindi pwedeng sumali. Yun lang yun, exception. Pero dapat lahat ng mga nakakinabang, member man yan o non-member, basta rank and file, ay dapat na singilin sila sa agency fee. Pag members ay dues, di ba? So, ganun po yun. So, yun sa inyo, kung ayaw nila sumali sa union, malamang hindi kayo union ay close shop, pwedeng pero sila ay sisingilin nyo ng agency fee. Pangalawa, yung mga programa. Halimbawa, may mga programa kasi ang union Halimbawa, yung libre gamot
o kaya yung mag-access ka ng mga programa, pagdalo sa mga seminar, hindi sila pwede sumama. Kasi hindi nga sila bahagi ng union. Pangatlo, hindi nyo sila pwedeng idepensa sa grievance. Kasi hindi mo yung member yun eh. So, hindi yun. Kaya kung ako nga yun, hindi ako member at merong ganitong mga programa at mga sali na ako sa union. Kaya kailangan mong i-build up si union para makumbinsin mo silang maging member. Yan po yung laman, pag education committee, na i-take note sa education committee, yan yung laman na dapat binibigay nyo na orientasyon sa mga miyembro. Kasama ito. Klaro? Bigyan nyo sila ng history ng union. Bigyan nyo sila ng CBL ng union. Bigyan nyo sila ng CRR na lagi nilang mga penalty, laging mga violations para magtanda sila. May maalala nila, ay dapat di ko gawin to. Yan yung laman na dapat binibigay natin sa mga members. Maliban sa basic trade unionism. Klaro? Okay, wala na tayo sa topic. Balik ulit tayo. Yung sagot po. Yes po. Okay, last 2 slides. Banking practices. So yun, magbukas ng bangko, siyempre yung katiwa-tiwala, kaya nga dapat nag-organize tayo ng mga union sa bangko para kasama natin dito. Para nalaman natin mga paano nga ba talaga yung madalis na pagpapaano sa kanila, pag-open account. Laging mag-request ng bank statement. Ang iba ang ginagawa, monthly ang bank statement kasi monthly ang release ng pera. Kung yung bangko, ang transaction ay company to bank, mas mabilis ang dapat na may bank statement kagad kayo. Hawak nyo kagad. Kaya pag makikita mo, may petsa yan, di pa pala nagre-remit si company. Mayroon kang pagkakataon na mag-follow up. Klaro? Tsaka makita mo rin yung releases, yung pinipirmahan. Note lang yung ating mga releases ng mga request ay base dun sa nakalagay na budget. Next, regular audit, task uli, at saka reviews. Ito po, basahin na lang. Conduct internal audits, periodically, monthly pa man yan, para accuracy at saka compliance. Tapos na rin siya external audit. Maganda rin may external audit. Next, last. So, yun. Financial policies and documentations. Mag-develop ng mga polisiya para sa mga reimbursement, cash, So, yun. Isa sa mga policy na pwede nyo, yung mga resibo, so kasama yan sa policy. Pag nag-liquidate, ang tawag po dyan ay liquidation. Nag-request kayo ng pera, ginamit yung pera, dapat nililiquidate nyo yung pera. So, pag nag-liquidate kayo, dapat may policy kayo, pag mga resibo is Xerox. Para pag mawala man yan, at least merong Xerox pa rin. So, yun, ugaliin talagang mas lalo yung mga treasurer mabusisid sa mga liquidations. Para makita natin yung control. Nakatayo na po. At yung last ay yung financial transaction na i-discuss yan mamaya sa bookkeeping.